good evening guys. So yun, pauwi tayo ngayon ng Bulacan. Pauwi tayo ng Bulacan. So yun, may dala tayong washing machine. Oops, abutan tayo ng red light. Abutan tayo ng red light. Kompleto na talaga sa camera dito guys, oh. Kompleto na. Ready na yung in-cap. Pasaway talaga, oh. Hindi makapag-antay. Kaya minsan di natin masisi yung gobyerno pag naghigpit, kasi nga dami talaga nagpapasaway din, eh. Yan tuloy, nabigyan tayo ng mabigat-bigat na responsibilidad na dapat sundin. Katulad ng in-cap na yan, oh, di ba? Wala namang problema yung in-cap na yan. Pabor sa ating mamamayan yan for safety. Kaya lang ang problema, masyadong malaki yung kanilang penalty. Yun lang yung isa sa problema doon na nakikita natin, yung napakalaki ng multa. Dapat naman naaayon kung magkano yung katulad ng panguhuli ng mga traffic enforcer, MMDA, di ba? Mayroon silang tinatawag na beating the red light, mayroon silang tinatawag na counterflow. So nagdedepende yun doon sa violation yung penalty mo. Ay sa in-cap ata, parang buo ata, eh. Mayroong pinakamababa 150 yung sinasabi nilang, ano ba yun? Basta meron siyang mababa. Kaya lang yung pinakaano nila 2,000. So mabigat. Kaya ingat na lang tayo, doble ingat, para wala tayo magiging problema. Kasi mabigat-bigat yung mapatawan tayo ng 2,000 na yun. Imagine 2,000, isang sakong bigas na yun. Isang sakong bigas para sa isang pamilya. Tapos ngayon mapupunta lang sa in-cap na hindi natin mapapakinabangan ni 5 centavos. So mabigat yun. Masakit-sakit sa kalooban yung mapinaltihan tayo ng ganyang penalty na napakalaki. Kaya talagang ingat. Kasama sa buhay yan.
dito na tayo sa may Quirino Highway. Ayun, dito yan sa may Lagro guys. Lagro. Akala ko kanina umuulan dito kaya hindi ako nagsuot ng jacket. Ayun, naka shorts ano lang tayo. Akala ko kasi umuulan. Eh ang purpose natin na madali siyang magsuot ng raincoat. Kapag nag-jacket kasi tayo, eh, may dala tayong mabigat na dala, hirapan tayong mag-suot. Walang hahawak ng motor, baka mamaya matumba. Grabe ang usok nitong JFT na to. GFT. Himala, maluwag tong ilalim ng LRT7 maluwag pa, maluwag. Minsan kasi matraffic dito guys, matraffic tong lugar na to minsan. Grabing usok. Dapat kasi may peace out din itong mga bus, no? Para naman maiwasan yung ganyang usok. Dapat magkakaroon din ng peace out ng mga bus na to.
Huwag naman sanang pabayaan yung ganyan lang na sistema. Napakausok na, kakarag-karag na, tumatakbo pa sa daan. Dapat 10 years palitan na. Huwag nang pahintulutan na mag-renew. Kasi sa loob ng 10 taon, bawing-bawi naman yung bus na yun eh. Years to 15 years, ganyan. 15 years, mahaba ng serbisyo yun. 15 years. Sa 10 taon lang, napakahaba na yun eh. Dapat peace out na agad. Para nang sa ganun, may iwasan yung mga usok-usok na yan sa daan. Pero issue din sa kalusugan ng tao yan. Nakakasama din sa tinatawag na ozone layer natin. Ayun na, traffic na dito guys dahil may baha na naman yan dyan sa may Amparo, Ascobil. Malamang baha na naman yan dito. May tubig na naman yan dito, may tubig. Sana wala lang dahil kawawa yung ating motor pagka matubig. Mukhang wala, himala ang naayos na nila dito. Uy, lalim.